pagbabago ay imposible at hindi yan pwedeng mangyari sa buhay natin nang walang commitment. Kaya yung word na commitment ay napakalaga, lalong-lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Kailangan natin, kaya sabi nga po kanina, church, kailangan na po nating seryosohin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ang Christian life is not a playground, hindi po ito laro. Ang pagsamba natin sa Panginoon ay hindi po ito simpleng pagbibihis lang ng maayos. Hindi po tayo naglalaro pagdating po sa paglilingkod natin sa Panginoon. And how can paano ko maglalaro sa isang bagay na binigay ko yung buhay ko? Ang buhay ko yung nakataya. Buong buhay ko, buhay ng pamilya ko, nakataya po lahat. Kaya po sana yung iba sa atin hanggang ngayon naglalaro pa. Sana po, huwag nating laruin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Seryosohin po natin yung paglilingkod natin sa Diyos. That's why, alam niyo po, sa relationship, wala po magkakaroon ng hindi magkakaroon ng healthy relationship without a commitment. Kaya nga po, ang relationship between sa husband and wife, bakit unang-una kailangan ng commitment? Kasi sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, hindi po laging madali ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay Pasko. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay New Year. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay puro blessing ang tatanggapin natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Kundi gusto mo o hindi, as you go on, is darating ka sa mga pagsubok, trials sa buhay mo, na magsusubok ng commitment po natin sa Panginoon. Kaya napakalaga na maging committed at dedicated, determinado tayo sa Panginoon. Sa pag-aasawa, we need commitment. Kung hindi kayo willing na mag-commit, magkaroon ng commitment, huwag kayong mag-asawa. At kung hindi nyo kayang ayusin yung relasyon nyo muna sa Panginoon, huwag muna rin kayong mag-asawa. Kailangan nyo munang ayusin yung relasyon nyo sa Diyos. Sapagkat hindi magiging maayos yung pag-aasawa kung hindi po maayos yung relasyon nyo sa Panginoon. Tayo nga na maayos yung relasyon nyo sa Diyos. Napakadami pa mga problema sa pag-aasawa. How much more kapag hindi pa maayos yung relasyon nyo sa Panginoon? Gaano pa kadami yung problema? Pero alam nyo po, naalala natin, nung kasal tayo, sabi ng parat, sabi na nangangasal sa atin, sabi niya, till death do us part. Meron tayong mga commitment na gagawin pag tayo po ay kakasal. Ayun siguro naman, napakadaling mag-start ng commitment sa una. Wala namang sigurong kinakasal na, kaya napakadaling mag-commit sa mga kinakasal. Kasi nga po ay sa una pa lang, parang wala pang pressure. Yung pag-una, mahal na mahal mo pa siya, kaya napakadaling mag-commit. Pero yung commitment na yun, till death do us part, ayan masusubok throughout the year. Kaya kami po, nagsasama na po kami na more than, ayoko magkamali, pero ilang years na tayo yun? Magta 13 years na kami, tama ba? Magpo 14 years. Magpo 14 years na po kami. Maaga po kaming kinasal. But all I can say, hindi po naging madali ang pag-aasawa po. Hindi po madali. Hindi po madali. Akala nyo lang lagi kayong masaya, sweet kami ni Mrs. Lagi, hindi po sa lahat ng pagkakataon sweet po kami. Hindi po sa lahat ng pagkakataon nagkakasundo kami. Minsan magaling din kami mag-advise sa relationship. Pero sa totoo niyan, marami rin po kaming hindi pagkakaunawaan. Marami rin po kaming away na dumaan sa buhay. But by the grace of God, kami pa rin po ay nananatili kasi meron po kaming commitment sa bawat isa na till death do us part. Eh kung walang commitment, konting problema lang, hiwalay na agad kasi walang commitment. Wala pong perfect na relationship. Pero yung isa sa mga nagbabind sa amin para kami po ay maging together is yung commitment po namin sa bawat isa at commitment po namin sa Panginoon. And same thing with our relationship with God. Kailanman hindi magiging maayos yung commitment natin sa Panginoon ay yung relasyon natin sa Panginoon kung wala po tayong commitment. Kaya alam niyo po, yung relasyon na minsan sa panahon natin ngayon is halos marami po yung mga ayaw na mag-asawa. Pero meron silang gustong kasama. I mean, marami tayong makikita na magkakasama, pero hindi sila kasal. At minsan may mga pagkakataon ka natatangin mo, bakit ayaw nyo magpakasal? Kasi
Ayaw nilang commitment. Ayaw nilang magka-problema in the future na meron silang base na sasabihin nila na maghihiwalay din kami. Hindi po. Ang Diyos yung mag-design sa pag-aasawa at kailangan talagang maging committed para maging isa yung bawat isa. And same thing is true. Kung gusto natin na maglumago sa ating spiritual life, ay kailangan natin ng commitment. Hindi pwede, church, ang paglilingkod sa Panginoon is not by convenience. It's not by comfort, not by emotion, not situational. Hindi, naglilingkod ka sa Diyos, hindi dahil feel mo lang na maglingkod sa Panginoon. You have to be committed na maglingkod ka sa Panginoon whether you feel it or not, whether it is convenience or not, whether whether yung situation mo ay iba-iba, but magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon that we will serve the Lord kahit ano mangyari sa buhay natin. It takes commitment. It takes commitment. I don't know about tomorrow, but I don't know about tomorrow, but I know we know who holds tomorrow. Pero salamat po na nandiyan ang Diyos sa pagtupad natin ng commitment po natin sa Kanya. It's only by the grace of God. It's only by the grace of God. Kaya meron tayong tanong dito na kailangan natin sagutin. Andyan pa kayo, amen? Church, dapat sagutin nyo ito. Sunulat ko ito mga tanong na ito. Bakit napakadali nating pagpalit ang Diyos sa ibang bagay? The first question, sagutin niyo ito sa sarili niyo. Bakit napakadali sa isang mananampalataya na pagpalit yung Diyos sa ibang bagay? Pero kung tatanungin mo na may isang tao, ano mas mahalaga? Ang kaibigan mo o yung Panginoon? Ano ang mas mahalaga? Itong bagay na ito, trabaho mo, ang Panginoon. Ang school mo o yung Panginoon. Ang pamilya mo o yung Panginoon. Pag tinanong mo naman yung ibang tao, ang Panginoon ang pinakamahalaga. Wala namang sasagot na mas mahalaga. Pero ang tanong ko lang, bakit napakadali sa maraming mananampalataya nagpagpalit ang Diyos sa ibang bagay? Tanong ko lang, bakit? Palagay nyo, bakit? You can also ask yourself, bakit napakadali sa akin na pagpalit ko yung Diyos sa ibang bagay? Bakit napakadali? Totoo naman, napakadali. Napakadali sana na mag-absent sa church. Napakadali sana na sa araw ng Sunday, araw ng Linggo, wala sa church, nasa ibang bahay, nasa barkada. Bakit napakadali? Because sa mga dahilan, they are not committed Christian. Wala akong pakialam, basta ako pupunta ako ng church pag gusto ko. Walang required sa akin. Walang Sunday. Basta napipil ko, pumunta ako sa church. Because you are not committed Christian. Kaya kailangan natin ng committed Christian. Hindi po sa lahat ng pagkakataon gusto kong pumunta sa church. Lalo na kapag Monday to Saturday, puyat ka, marami kang ginawa. This week, talagang puyatan din po kami. 3:00 na madaling araw, dinala namin ng hospital mama ko. Tapos naghintay kami ng for how many hours after ng mga reunion namin, after ng mga gatherings. That is January 1 ba yun? January 1 or January 2? January 2 na madaling araw. 3:00 na madaling araw. Sobrang paghintay namin dahil puno po yung mga hospital. Tapos ilan lang yung mga doktor. Ang dami po. Tapos after that, ng Thursday, ng January 2, binalik namin, naghintay kami ng umaga, tapos binalik namin ng hapon sa hospital. Pagka Friday, kami naman, Ziki naman, yung pinaganap namin ng doktor, alos whole day din po kami naganap, hanggang di namin din, ilang mga hospital pinuntahan namin, hindi namin at tapos marami pa mga iniisip. Pero alam niyo po, minsan, pagpagod tayo, Sunday, gusto nating magpahinga. Pero alam niyo po, ang tunay na pahinga ay sa Panginoong Diyos lamang. Kailangan, pag committed ka, pagod na pagod ako ngayon, gusto kong magpahinga ng katawan ko, pero dahil Sunday, ay tatayo ko at maglilingkod ako sa Panginoon because you are committed sa Panginoon. At hindi po madaling maging committed. Hindi po madaling maging madaling committed. Bakit po? Because of our sinful nature. Because of our nature that we have. Our nature is not, hindi siya nature na maglingkod ka sa Panginoon. No, our nature is to hate the Lord, to disobey God. Our nature is to love ourselves. Kaya po napakalaga na sinasabi ng Bible that, then said Jesus unto His disciples, if any man will come after me, let him deny himself. Kaya bilang mananampalataya, kung siseryosohin yung pananampalataya nyo sa Diyos, we are not commanded to love ourselves, brethren. Wala sa Bible na inutusan tayo na mahalin mo yung sarili mo. Bagkus ang sinabi ng Bible is opposite. You have to learn to deny yourself. Bakit? It is natural for people
Kaya wala ni isang verse na makikita mo na mamahalin mo yung sarili. Bagkus, merong mga verses na nagpapatuloy. Sabi niya, mahalin mo yung kapwa mo na kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Bakit sinabi ng ganun? Kasi it is our nature, natural sa atin na mahalin natin yung sarili natin. Mahal natin lahat yung sarili natin. Huwag niyong sabihin na hindi niyo mahal yung sarili niyo. Hindi. Kahit sa pag-iibig, ganyan. Kahit sa pag-iibigan, minsan sarili pa rin eh. Iniibig mo siya kasi iniisip mo yung sarili mo. Nasasaktan ka nung iniwan ka niya kasi sarili mo ang iniisip mo. Are you still there? Amen? Nobody doesn't love himself. Lahat tayo mahal natin. Kaya wala sa Bible na mahalin mo yung sarili mo. Maling katuruan yan. Yan ay prinsipyo at mindset ng sanglibutan. Pero we are commanded to deny ourselves and love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy might. That is the commandment ng Panginoon sa atin. Hindi mahalin sarili natin, hindi unahin yung sarili natin, kundi mahalin natin yung Diyos at unahin at paglingkuran yung Diyos sa buhay po natin. Yan po ang sinasabi ng maliwanag ng Biblia. And how can we do that? You have to deny yourself. Because in order for you to make commitment, ay kailangan i-deny natin totally yung sarili natin. At napakahirap niyan. Kaya bakit napakadali natin pagpalit ang Diyos sa ibang bagay? Kasi we are not committed. Bakit mas madaling umabsent sa church? The second question is, bakit mas madaling umabsent sa church pero sa work at school ay napakahirap? Tanong ko lang. Young people, bakit napakadali sa inyong umabsent sa church pero sa school hindi kayo makapag-absent? Can you answer me that question? Why? Marami ako nakikita kapag Sunday, nagkakasakit sila. Pagka Monday, okay na naman. Monday to Friday, okay. Walang sakit. O kaya iba kahit may sakit, pumapasok pa rin sa school. Tapos bigla, once a week na lang, magkakasakit pa. Nagkakasakit ba talaga tayo o nagdadahilan lang tayo? That's the question. Pero ang committed Christian na alam ko, kahit inuubo yan, kahit sinisipon yan, alam niya nakakaya pag inuubo ka lang, hindi ka makapunta sa church. Yung sakit na tinutukoy natin na hindi tayo makarating sa church, ito yung sakit na talagang hindi ka na makatayo. Pero kung kaya mo rin tumayo sa sarili mong paa, kahit may sakit ka, is kailangan mong gawin para sa gawain ng Panginoon. Because you are committed Christian. Pero bakit madali? Kasi hindi tayo committed eh. O, tingnan mo yan, mamaya yan, okay na naman yung mga may sakit na wala na naman sa church. Hindi ko sila ginadjudge. Hindi ko po ginadjudge, no? Yung mga tao na may sakit talaga, hindi sila ma-feel guilty dito. Yung mga tao na wala sa church, dahil nagkasakit talaga sila, they will not feel guilty. Huwag kayong mag-alala, hindi sila masasaktan sa akin. Pero ang masasaktan yung mga wala sa church na nagkasakit-sakitan. Kaya pag nag-guilty kayo sa mga kapatid natin na wala, dahil may sakit, tapos natatamaan kayo, nasaktan kayo, isa lang, nagsasakit-sakitan ka lang. Why would you feel guilty kapag may sakit ka naman talaga, hindi ka pumunta sa church? Do you understand what I'm saying? Amen? At alam ng Diyos yan, pero kung nagsasakit-sakitan ka lang, hindi po yan tama. Kaya yung iba, Sunday naman, advance eh. Sa Sunday, magkakasakit ako. We have to be committed. Pangatlong tanong, bakit napakadaling sabihin na mahal mo yung Panginoon pero hindi naman nagkikita sa gawa? The third question, bakit napakadaling sabihin na mahal mo ang Panginoon pero hindi naman nagkikita sa gawa? Do you love the Lord? Amen? Mahal niyo po ba yung Panginoon? Amen? Bakit napakadali na sabihin natin mahal yung Panginoon pero hindi naman natin nagkikita sa gawa? And even our believers can say, I love the Lord, pero hindi naman nagkikita sa gawa. Kaya ang sabi po ng Biblia is, when the Bible said, for God so loved the world, nung sinabi ng Biblia na mahal ka ng Diyos, ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal by giving His only begotten Son. Pastor, ano bang ibig mong sabihin para ipakita ko yung pagmamahal ko sa Panginoon? Eh di, maglingkod ka sa Kanya. Ibigay mo yung buhay mo bilang pagpapakita that you really love the Lord. Kaya dapat, mga mananampalataya, ay hindi dapat maging pabigat sa atin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi dapat maging pabigat. Hindi dapat pinipilit ka na maglingkod sa Panginoon. Hindi dapat kailangan ka pang sunduin para ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Pokpokin bago ka maglingkod sa Panginoon. I-chat bago ka maglingkod sa Diyos. You have to know your responsibility.
Bakit ang teacher mo ba sinusundo ka sa school? Ang boss mo ba sinusundo ka sa trabaho mo? Kung saan kang pupunta, hindi ka papaalalahanin ng boss mo, mapasok ka bukas, hindi ka paalalahanin ng teacher mo, napasok ka bukas, and same thing sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag na natin hayaan na i-remind, paalalahanin tayo ng pastor natin bago tayo maglingkod sa Panginoon. If you believe na ang paglilingkod sa Panginoon ay isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Bakit? Kasi, pastor, kapag di ko pumasok, natatakot ako sa grade ko, baka bumagsak ako. We are more concerned with our grades. Alam niyo po, hindi ko na maalala yung grade ko ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, first year high school, second year high school, third year high school, fourth year high school. Wala na po akong maalala dyan. At hindi nyo na rin maalala. At lalong-lalo, hindi na rin maalala ng teacher ko. Pero I enjoy my life not because of those grades, but because I'm serving the Lord. Oh, hindi ko naman sinasabi, okay lang pala pastor, kahit bagsak yung ano ko. Okay lang pala, pastor, kahit hindi ako pumasok. Hindi po. Ang sinasabi ko lang, maging fair naman tayo sa Panginoon. Maging fair naman tayo sa Panginoon. Bakit? Because He is so faithful sa atin. Ang sabi ng awit, ilang pagsubok na rin ang ating naranasan. Iba't iba ang sukat, iba't iba ang kulay. Tapos sabi niya, ngunit di ka ba nagtataka kung bakit ako narito pa? Hindi ka ba nagtatanong saan humuhugot ng lakas sa nagdaang panahon? Bakit nandito pa tayo? Because it is God na tumutulong po sa atin. Ang Diyos ang tumutulong po sa atin. Kung walang Diyos ang tumutulong sa atin, hindi ko alam kung nasaan tayo. Bakit napakadaling magsakripisyo sa ibang bagay pero sa Panginoon hindi? Nakapag-sacrifice tayo sa isang bagay pero sa Panginoon hindi tayo nakapag-sacrifice. Christians, pasensya na po ako kayo kung medyo direct to the point tayo ngayong umaga. Kasi ito yung mga kailangan nating mensahe sa panahon natin ngayon. Sa mga puso na kagaya yun na matitigas ng kanyang puso na ayaw na maglingkod sa Panginoon. Hindi na pwedeng, Brad, maglingkod tayo sa Panginoon, Brad. Maglingkod tayo sa Panginoon, tapat tayo sa Panginoon, Brad. Hindi na pwedeng ganun ngayon. Salamat po, the Lord gave you a pastor na talagang mahal niya yung Panginoon, mahal kayo, encourage kayo. Kung ako lang, sinusuporta niya naman ako, hindi naman bababa yung support ko kahit anong preaching, no? Mga kapatid, kayong oras na ito, tayo po ay manalangin, at sabi po ng Bible, mahal kayo ng Panginoon, kahit anong ginagawa nyo. Wala nang masama doon, pero hindi pwedeng ganun po. You have. Sabi si pastor, galit na naman si pastor. Ano kayang kasalanan ko nagawa? Praise God if you realize kung pagkukulang mo sa Panginoon. Because of the preaching of the Word of God. Because ang kasalanan, yung mga pagkukulang natin na hindi pwedeng manatili sa ating puso, hindi pwedeng manatili sa ating buhay hanggang year 2025. Kailangan niya na ay ma-stop at magkaroon tayo ng tunay na puso sa Panginoon. Hindi sa lahat ng pagkakataon madaling maglingkod sa Diyos. That's why commitment ay kailangan po natin. And the only reason why we can commit ourselves is to the grace of God, to the grace of God. I've been a Christian or pastor for how many years? Ilang years na po ang Christian? But I'm still here serving the Lord on fire. Do you still have that excitement na maglingkod sa Panginoon? It's good to see mga bago mananampalataya, makikita mo, maaga sila sa church, and I can feel that too. Yung fire ko sa Panginoon, ako po ay bago mananampalataya, every day I don't miss my Bible, I read my Bible every day. Lahat na makita ko, sinosolwin ko. I still remember the time, nung second year high school ako, sinolwin ko lahat ng kasama ko, and I always bring my Bible during our class. I bring my Bible, tapos yung mga kaklase ko, sila na po ang lumalapit sa akin. Ano yan, during break time, dahil wala talaga tayong pang break noon, tapos binabasa ko, until pag lumapit, ano yung binabasa mo, doon ko na-explain the Word of God, at na-explain ko sa nila yung salita ng Panginoon, yung salvation. At may maklase po ako na nakasama
At in order for him na makasama ko siya sa Bible study namin sa Dao, because second year high school, nasa Dao po ako nag-aral, at para makasama ko siya, ang layo ng nilalakaran ko. Alam niyo po yung Dao home site, Brother Francis, di ba? Tapos yung kaklase ko na sinusundo, dun pa sa barangay Dao. Lalakaran ko lang po yun, hindi ko lang alam gaano kalayo, kasi yung home site lang hanggang dun sa bus terminal, napakalayo niyan eh. Tapos pupunta ka pa dun sa kanto, dun sa malapit, kina Pastor LJ Dueñas, para lang makasama mo sila sa church. Tapos first day of the class, may mga times pa kami na I was third year that time, na pati yung teacher ko, winiwin ko, fourth year high school, nung buong klase po, first day of the class, Bible study ko po sila, and that fourth year high school, naging presidente po ako ng klase namin, and I encourage them, I share them the Word of God, and dumating pa sa time, dahil sobrang init mo sa Panginoon, at meron pa mga time na yung teacher namin, nagkaroon po kami ng test, sabi ng teacher namin, open nose, sige habang wala, hindi naman yung teacher namin, para siyang inassign, para magbantay dun sa test namin, pinagkatiwalaan siya, pero pagkatapos noon, close the window at open nyo yung notes nyo, magte-test kayo, tapos ako lang po ang hindi po nag-open ng notes ko. Kasi for me, cheating is wrong. At hindi man ako nagigita ng kapatid ko sa pananampalataya, pero nagigita po ako ng Panginoon. Pero during that time, sabi ng teacher namin, ba't di ka patapos? Sabi ng mga klase ko, sir, magpapastor kasi yan, kaya hindi yan nangongopya. Pero sa biyaya ng Panginoon, that time, ako po yung naging first honor sa klase po namin. Sabi ko, hindi mo kailangan gawin mag-compromise para ikaw ay gawin mo lang yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. And during that time, hindi ko po makalimutan. And by the grace of God, I'm a pastor for how many years? And that's always easy to be a pastor. Sabi ko, Lord, gusto ko ng trabaho na payapa. Gusto ko ng trabaho na walang iniisip ng mga tao. Yung sarili mo lang at pamilya mo lang yung iisipin mo. At least na sumasahod ka. Pero wala kang magagawa kasi ito yung calling at commitment po namin sa Panginoon. Sa trabaho nyo, napakadali. Ito po, 21 years old po ako na naging pastor po. 17 years old actually na naging pastor po ako. 17 years old. Sa trabaho nyo, hindi ko lang alam kung nakailang kumpanya na kayo sa trabaho nyo. Kasi may mga times kapag nagsawa ka na, kapag napagod ka na, pwede kang madaling mag-stop, tapos maghanap ng ibang trabaho. Pero sa aming pagpapastor, as long na kalooban ng Diyos na ako maging pastor dito, forever po ako magiging pastor dito as long as I live. And church, it takes commitment for me. Madali naman magpastor. Madali naman magpastor in what sense? Madaling magpastor kapag maayos ang members. Kapag ang lahat ng member ay sumusunod, napakadali. Pero napakahirap kapag may mga member na hindi sumusunod sa Panginoon. Pag may mga members na nagkakaproblema, ang hirap pong maging pastor. You know what? Ang pinakakagalakan ng pastor na kamukha ng sinasabi po ng Bible that ye are our joy. Apostle Paul said sa mga tao, kayong aming kagalakan. Alam niyo po ba ang pinakakagalakan ng pastor, kayong mga tao na naglilingkod na may katapatan sa Panginoon? Kaya sabi nila, ang pinaka nagpapasaya daw sa'yo, yun daw yung magbibigay din ng sakit ng loob sa'yo. Andyan pa kayo? Amen? Ang pinaka nagpapasaya sa'yo sa isang bagay, yun daw ang nagbibigay. I thank you po sa lahat po ng mga gifts na binigay niyo po sa akin during Christmas. I appreciate those things. Yung iba, nagbigay, may tag price pa. No? Para, joke lang. Pero alam niyo po, ang pinaka-best gift na may bibigay niyo sa lingkod ng Diyos ay yung pagmamahal niyo at paglilingkod niyo na may katapatan sa Panginoon. That's the best gift. Pastor, hindi naman mahirap maging pastor. Una-una, nararamdaman niyo ba yung nararamdaman ko kapag may nawawala sa church? Nararamdaman niyo ba, nararamdaman ko kapag may mga umaalis sa church, pag may mga nagbabackslide, may mga narinig ako na hindi maganda sa kapatid, nararamdaman niyo ba yung nararamdaman ko? Pwedeng hindi. Kasi you don't have the same love as...
Hindi eh. Kasi ako, yun yung nagpapasaya sa akin at yun din nagpapahirap sa akin. Pero by the grace of God, I'm still here. Kaya minsan inayaan ng Diyos na manghina tayo, inayaan ng Diyos na ganito, para lang ma-realize natin it's only by the grace of God. Kayo po ba ay naniniwala that the reason why you are still here because of the grace of God? Totoo yan. Wala tayong mapagmamalaki. Ako, from my heart, Lord, kung hindi mo ko tutulungan, wala na po ako dito, Lord. Lagi ko sinasabi yan, Lord, kung hindi mo ko tinulungan, hindi na ako makapagpastor. Salamat, nandyan lang kayo, tumutulong sa akin. And kaya nga, we can be able to make a commitment. Huwag tayong matakot na gumawa ng commitment at huwag tayong matakot na gawin natin yung commitment natin because it's not you ang gagawa para mag-commit mo yung commitment. It is the grace of God na tutulong sa'yo para magawa mo yung commitment mo sa Panginoon. Kaya napakahalaga that in order for us na magawa natin yung commitment natin sa Panginoon Church, we always have to set our affection to the Lord Jesus Christ. Kailangan lang tayong tumingin sa Panginoon Jesus. Bakit? Una-una, because Jesus Christ is our best example. In Hebrews chapter 12, verse 1. Hebrews chapter 12, verse 1. Para matupad natin yung commitment natin sa Panginoon, ay kailangan talagang tumingin lang tayo sa Panginoon. Huwag tayong tumingin sa kapwa natin mananampalataya. Huwag tayong tumingin sa sitwasyon natin. Always look to God. Lalo na si Peter, nung sabi niya, tumingin ka lang sa akin at makakalakad ka. Nung dami na, lumakas na yung alon. Ito yung time na hindi na siya sa Panginoon. Doon na po siya nag-start lumubog. Kaya anuman ang problema, pagsubok, anuman makita nating mali sa kapatid, let's keep on serving God. At sapagkat tayo po ay tumingin lang tayo sa Panginoon. Sabi po ng Hebrews chapter 12, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. And sabi ng verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Marami pong mga great men ang pinabagsak ni Satanas. At kung napabagsak sila ni Satanas, kaya rin ako pabagsakin ni Satanas. Tao lang din po ako. At kaya tayo lahat pabagsakin ni Satanas. But there's just one man na tinukso na hindi napabagsak ng ating kalaban, and that's the Lord Jesus Christ. That's why we have to look on Jesus over and over and over again. Kaya yung spiritual life natin, huwag nating gawing basihan yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Huwag natin silang gawing standard ng ating pananampalataya, kundi ang Panginoong Sus lamang. You'll get discouraged every time you look at to people. Kaya nga mayroong mga tao nagsabi, Brad, bakit mo ginawa yan? Bakit ka nagtitiktok? Hindi tama yan. Bakit ka sumasayaw? Hindi tama yan. Bakit ka ganito? Tapos sasabihin ng iba, bakit siya ginagawa? What? Nakabase yung pananampalataya mo sa ginagawa ng ibang tao? It shouldn't be. Hindi license ang paggawa ng kasalanan dahil si sister ginagawa niya yung kasalanan na yan. Hindi dapat maging hadlang yung ibang tao kasi kaya ka ganyan kasi yung ibang tao ganyan din sila. Hindi po dapat looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Marami na ako narinig, marami na ako nilapitan, advice, Brad, bakit ka na hindi nag-a-attend? Kasi si sister, nakita ko ganyan. Kasi si pastor, ganyan. Si brother, ganyan. Hindi po, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. It doesn't matter kung anong ginagawa ng tao sa paligid mo. Basta ikaw ay tunay na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Stop making excuses. Start to be committed sa Panginoon. Kung ako lang tumitingin sa tao, kung babasihan ko lang, matagal na po kung wala sa church. Pero hindi ko binabasa yung paglilingkod ko. The way you serve the Lord. I base my service sa Panginoon to this book, to the Word of God. I still remember the time nung bago ako mananampalataya, I have this experience sa buhay ko. Bagong Baptist po ako, bagong member ng Baptist.
Tapos nagkaroon po ako marami po akong nakikita. Pero nung bago kang baptist, nung unang mga baptize mo, parang lahat ng tao perfect eh. Parang lahat walang magkasalanan. Pero the more na tumatagal ka, Brother Edgar, the more na nakikita mo yung flows ng mga tao, nakikita mo yung mga mali ng tao. Eh, hindi naman po imposible kasi wala naman pong perfect na church, walang perfect na pastor, walang perfect na tao. Kaya nga po, alam nyo, I encourage you to win souls for the Lord. Kasi yung mga churches na hindi na nag-win, na wala na nadadagdag na mga church, anong patutunguhan na yan? Division. Paano magkakaroon ng division? Eh samantalang 10 years na kayo magkakasama, kayo pa rin, walang bago, walang nadagdag. Eh ano mangyayari dyan? Pag kayo lang ay nagtatagal na walang naliligtas, ito ay nangyari na experience din natin sa church dahil walang naliligtas, tayo lang. Nagkikita natin yung baho ng bawat isa, yung kasalanan ng bawat isa, even yung mga privacy, at wala na tayong ginagawa sa church, kundi tingnan yung pagkakamali ng iba, nagchichismisan na tayo, wala nangyayari. Pero isa sa mga naging blessing ng Panginoon sa church, nung marami naliligtas, na take for granted natin yung pagkakamali ng iba, na wala yung chismis at nag-focus tayo sa soul winning sapagkat marami nababago, nadadagdag yung Panginoon sa buhay natin, sa simbahan natin. Do you understand what I'm saying? Amen? Kahit naman sa trabaho, pag bago kayo, brad, kumusta, kuya? Pero the more na nagkikilala mo yung tao, the more na nagtatagal kayo, araw-araw kasama mo, nakikita mo yung flaws, nakikita mo yung pagkakamali. Kasi pag-aasawa, ganun din eh. Iba yung masarap na kasama sa coffee. May mga tao talaga masarap kasama sa kopihan. Pero hindi sila masarap kasama habang buhay. Kaya hindi pwede sabihin, Pastor, pagkasama ko siya sa kopihan, masarap eh. Ang saya niyang kakwentuhan, hindi, doon 1 hour, 2 hours mo lang kasi kasama. Pero pagkasama mo na siya, pinakasalan mo na, araw-araw, everyday, kasama mo siya. To be honest, marami ako nakita sa wife ko na hindi ko nakikita nung hindi pa kami mag-asawa. Marami rin siya nakikita sa akin na mali, hindi nakikita nung di pa kami mag-asawa. Hindi niya narinig yung paggilik ko. Hindi ko rin narinig. Tapos nung mag-asawa pala kami, sabi niya sa akin, ang lakas niyo mong humilik, heart. Hindi ko naman alam. Kasi tulog po ako. Sabi ko, let's just focus sa Panginoong Diyos. Doon mo makikita. Kaya church, pag tumatagal kayo, grabe, ayoko nang pumunta sa church. Di naman pala perfect yung church. Saan church? Kaya nga, mag-recommend nga kayo sa akin ng perfect na church. Please, recommend me. Makikita kayo ng perfect na church and pupunta ako doon. There's no perfect church. Our church is not perfect. Thus, praise the Lord. Ang church natin ay nagiging blessing. Every time I preach to other church, there's no place like home. Sabi ko, pag umupunta ako sa church, excited ako umuwi sa church, excited ko makita yung mga members na napakabait. Amen? Biyaya po ng Panginoon, mababait po kayo, sobrang bait. Hindi ko po kayo pagpapalit, salamat po sa Panginoon. Pastor, bakit mo kami sinesermonan? Eh kasi nga mabait kayo eh. Anong connect? Parang ibang explanation mo. Di ba, babait po? Ako po personal, nagpapasalamat sa Diyos for giving me a church like you. Very supportive. Salamat po. But you're still not perfect. And I'm not perfect. Lalo ko po, nung bago mananampalataya po ako, nagkaroon po ako ng isang leader po sa church na hindi po maayos yung kanyang buhay. At yun yung time na, alam ko lang po isang member, wala pang ministry. Tapos, mas naging close kami nung ako po ay na-appoint as an vice president ng youth. Tapos yung leader namin na tinitingnan ko, na nagpipreach, nagtuturo ng Sunday school, nagsasong lead, napakagaling, napakatalino. Unti-unti, nagbabago na yung tingin niya sa akin. Until such time na na-obsess na sa akin,
Pastor, babae ba yan? Lalaki po. Hindi po pwede maging leader ang babae, lalaki po. Eh sa kami pumunta, gusto niya kasama ako. Tapos mabibigla ka na lang dun sa kwarto niya, ang dami mga imahen, mga pampatay ng daga. I've experienced that. Ayoko mag-isip na masama kasi thinking that Baptist siya, nagpipreach siya, leader ko siya, Sunday school teacher, baka ganyan lang talaga. Tinatawag na malambot lang. Pero habang nagtatagal, iba-iba na po yung ginagawa niya. Hindi na po tama. Ayaw ko pong sabihin, pero that's the reality. Think about the worst thing na ginawa niya sa akin, he did it. Nang wala nakakaalam. Ayoko na pong kwento lahat. Pero the worst thing that you can think, ginawa niya. Then to the point na hindi ako makawala. I'm still young. Bata pa ako. Ayoko magsumbong. Pero to the point na hindi ko na matiis. Hindi ko na matiis. The Lord gave me the courage. Kasi itong leader nito, he was dear to our pastor. Baka di ako papaniwalaan. May mga fear po sa buhay ko. Siyempre, kung ngayon gagawin yun, ibang klase. I'm mature. I'm old enough. At that time, I'm still young. Tapos yung lahat ng project mo, ginagawa, kapag hindi niya siya gumawa, nagagalit. Tapos sunduin ka. Tapos pag text nun, dapat, I love you. Pero okay na lang. And to the point, sabi ko, hindi na tama ito. Sinabihin ko kay pastor, advice ako ni pastor, until such time, nung sinabi ko kay pastor lahat, iyak po. And then, hindi pa halos sila maniwala. Then talk. Marami po maka-talk. Until such time na inalis po siya sa pagiging leader. And this is my point. Kung ako lang po ay tumingin sa tao that time, umalis na po ako sa church. Ganyan yung Baptist. Ganyan yung leader ko. Kabago-bago ko dito, ganyan yung gagawin. Pero salamat, church, my focus hindi po sa tao, sa Panginoon yung focus ko. Sana maging ganun din kayo. Huwag niyong dahilan, huwag niyong gawing excuse yung kasalanan ng iba para hindi kayo magpatuloy sa Panginoon na may katapatan. Focus on the Lord Jesus Christ because He's our best example. Grabe po, but I'm still here. Kung alam niyo po, wala po ako dito kung tumingin lang po ako sa tao. I judge the name of the Baptist, ganyan yun. Alam niyo ba yung ganyan? Pero hindi kasi alam ko wala namang perfect na tao eh. There's only one perfect and that's the Lord Jesus Christ. And why we are here, Pastor, bakit kailangan natin ng Word of God? Kasi ito yung gamot natin eh. Kasabi ng iba, ang Word of God ay hindi ko yan kailangan. Alam niyo po, the moment na sinabi mo hindi mo kailangan yung Word of God is the moment that you are holy enough. No, walang holy enough eh. Kaya nga kahit naman sa hospital, hindi ka naman pupunta sa hospital nang wala kang sakit. Nasasabihin sa'yo ng doktor, o bakit ka nandito, bakit ka magpapacheck up? Sasabihin ng doktor, sasabihin mo, wala po, anong sakit mo? Anong nararamdaman? Wala po, trip ko lang. Pupunta ka sa doktor kasi may sakit ka. At kung sasabihin mo ng doktor, kailangan mo ng injection. Dok, masakit yun eh. Kahit masakit, kung kailangan yun, para ikaw ay gumaling, why not? Kailangan mong inumin yan. Mapait yan, sabi ni Eldridge, hindi ko. May joke lang, Dridge, ha? Kahit naman ako ganun, hindi ko kaya. Kung kailangan, gawin mo. Kailangan mo ng operasyon, kailangan natin. Dok, hindi pwedeng ganun. Hindi ka mabubuhay. O, sige na. And same thing, ang Word of God ay hindi po siya sa mga righteous. Ang Word of God ay para siya sa ating mga makasalanan. Kaya kailangan mo lang tanggapin ito. Kailangan mo tanggapin yung salita ng Diyos kasi makasalanan ka nga, may karamdaman ka nga, kaya ka nasasaktan. At kailangan mo ng gamot ng Word of God.
Huwag mong isipin si doktor naman, injection kasi gusto mo lang akong pasakitin, gusto mo lang akong pahirapan. Kailangan mo ng injection, especially kapag nakagat ka ng aso, para gumaling. At huwag niyong sabihin sana, ako si pastor naman ang sakit magsalita, pinapatamaan niya naman ako. Hindi po, natatamaan ka sa mensahe kasi may karamdaman ka, may sakit ka na kailangan gamutin ng Panginoon. Kahit naman itong walang sugat na ito, bigyan mo ng alcohol, hindi yan masasaktan, wala yang mararamdaman. Pero kapag yan ay may sugat, binigyan mo ng alcohol, masasaktan ka talaga. Pero pag ikaw ay nagbago naman, yan po ay kagalingan sa ating mga sugat. Sabi ng iba, dala-dala ka ng Bible, ganyan naman. Ayoko ng hawakan yan. Sino ba namang, lahat tayo makasalanan, that's why we need the Bible. At tanggapin mo yung mensahe ng Diyos para sa iyo. Hindi para sa katabi mo, para sa iyo. Sana po, hindi ko na po nabanggit po yung 4 points ko. I have 4 points. Kasi po, sa mensahe, minsan, para makuha mo yung message, kailangan yung, inaano ko muna yung foundation. Minsan, napapahaba sa foundation lang. Pero I do believe that God has a message for you. Maging committed tayo. Huwag na tayo maging kamukha ng Kristiyano na pa-easy-easy lang, come and go. Hindi. Maging committed tayo. And how can we do that? By the grace of God. By the grace of God. In Daniel chapter 1 verse 8, last verse. Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 1 verse 8. Andyan pa kayo, amen? Sabi po ng Bible, Daniel 1:8, but Daniel purpose in his heart. Meron pong pinapakayan sa kanya na hindi kalooban ng Diyos. But in the first place, but Daniel purpose in his heart. Siya po ay nagkaroon ng commitment. Na ang commitment niya, siya yung tumulong sa kanya para hindi siya magkasala in the eyes of God. But Daniel purposed in his heart that he will not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuch that he might not defile himself. It all started with the Daniel purpose in his heart. Daniel purpose in his heart. Kaya ngayong umaga, sana magkaroon tayo ng desisyon sa ating buhay to serve the Lord, to worship the Lord, habang tayo po ay may lakas. At seryosohin natin yung paglilingkod natin sa Kanya. Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, ngayon po umaga pa ito. Marami pong salamat sa inyong paalala po sa amin about the importance sa kahalagan po ng commitment, Panginoong Diyos. And there are a lot of people here this morning who are not committed. But we still want to thank you, Lord, for touching our heart, for preaching to us your word, to be right with you once again. Us, through your grace, maging committed po kami muli sa paglilingkod po namin sa inyo. Mahal, nandito tayo, kapatid. This message is for you. Hindi po ito para sa katabi mo. Kailangan sabihin mo sa sarili mo na ang mensaheng ito ay para sa iyo. At kung magiging honest lang po tayo sa ating mga sarili, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay tama po yung ating mga puso. Marami sa atin hindi po seryoso sa paglilingkod. Ginagawa nating pastime, ginagawa nating part-time. Hindi po ganoon ang paglilingkod sa Diyos. It takes commitment.
And sabi ng Bible, if any man will come after me, let him deny himself. Are you willing to deny yourself? Are you willing to deny yourself? Lord, this is what I want. This is what I want. This is what I want. Pero church, even though that's what you want, if that's not God wants for you, learn to surrender everything to God. Maglingkod tayo hindi sa way na gusto nating paglilingkod, kundi maglingkod tayo sa gusto ng Diyos ng paglingkod sa Kanya. And maybe you are here, Lord, I can't. I tried, but I failed. That's why the Bible said the grace of God is available. It's not you, it is the grace of God. Ito po ay sa biyaya ng Diyos. Kapatid, huwag tayong matakot na mag-commit once again to give your life to Him. Maybe the Lord spoke to you. Hindi pa ako naging seryoso, Lord, sa paglilingkod ko this past years. Praise the Lord sa pagiging honest mo. Praise God, you've been honest. That's what God is looking for, an honest heart, an humble heart. Willing to humble themselves. Willing na magpakumbaba, tanggapin yung pagkukulang at ayusin lahat ng pagkukulang niya sa biyaya ng Diyos. Let us more strive this 2025 na maglingkod sa Panginoon, to give our very best. Let's give our very best. So ay napakalaga na maging committed tayo. We have goal. We have goal. And committed means willingness to put effort to achieve a goal. If you have a goal, kailangan ng commitment. Because throughout the year, it will not always be easy. It will not always be easy. Kaya Daniel was able, siya po ay nakapanindigan. Because Daniel's purpose in his heart is started with a commitment. And same thing is true. Let's commit ourselves once again. Lord, here's my life. I failed many times, but here's my life. Help me. Help me. Dakilang Diyos, ngayon pong umaga po ito, salamat po sa simpleng pagpapaalala niyo po sa amin about how to be a committed Christian. Not just Christian, but a committed Christian. And thank you, Lord, for your word. Minsan masakit, Lord. Pero kailangan namin. Kailangan namin po ang inyong salita. At ganun po, Lord, ang inyong lingkod. I cannot do it alone. I cannot do anything. Wala po akong kakayahan maliban na kayo po ang tumulong po sa akin. That's why I'm asking you to help me so that I can be help to other people, Lord. Kung di niyo po ako tutulungan, wala po akong magagawa, Panginoon Diyos. I just need your help. I just need your help, Lord. That's why help me. Not just today, but over and over again, help me. Every time we fail, help us. Help us. Na wag pong tuloy ang pabagsakin na aming kalaban. Lord, help us to give importance sa paglilingkod namin sa inyo ng higit pa sa anumang bagay dito po sa mundo. Maraming pong salamat at lahat po ng kapurihan, kapasalamatan, binabalik po namin sa inyo sa matamis na pangalan po na Panginoon Jesus. Amen.